Narito ang buod ng isa pang aklat ni Richard Koch, The 80-20 Principle. Sa panimula, ano ang magandang hatid nito para sa akin? Alamin kung paano gamitin ang iyong oras sa pinakamabisang paraan na posible. Sa abalang mundo ngayon, marami sa atin ang kailangang harapin ang napakahabang listahan ng dapat gawin araw-araw. Maaaring dumating tayo sa trabaho na determinadong tapusin ang unang gawain sa listahan ng mabilisan, para lamang makita na may dalawang bagong gawain na lumitaw sa pansamantala. Katulad nito, nahahanap ng mga kumpanya ang kanilang mga sarili na binabaha ng komplikado, sinusubukang magsilbi sa ilang mga merkado na may napakaraming tao ng iba't ibang mga produkto, na sinasalamangka silang lahat tulad ng isang payaso sa isang sirko. Sa magulong kapaligiran ito, mas mahalaga kaysa kailanman na malaman kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya naman napakahalagang maunawaan ang mapanlinlang na simple, ngunit napakalakas na prinsipyo ng 80-20. Ang tila pangkalahatang kawalan ng timbang na ito sa pagitan ng pagsisikap at gantimpala ay makakatulong sa iyong gamitin ang iyong oras sa trabaho ng mas mahusay. Higit pa rito, ang prinsipyo ay napatunayang makakatulong sa mga kumpanya na magtagumpay sa pamamagitan ng counterintuitive na paraan, hindi sa paggawa ng higit pa, ngunit sa paggawa ng mas kaunti. Sa wakas, maaari mo ring ilapat ang prinsipyo sa iyong personal na buhay upang madagdagan ang iyong kaligayahan at kasiyahan sa iyong mga relasyon sa iba. Kailangan mo lang gamitin ang tamang 80-20 mindset at ang mga blink na ito ay magpapakita sa iyo kung paano. Pangunahing ideya 1. Karaniwan, ang pinakamalaking bahagi ng mga resulta, output, ay ginawa ng isang maliit na bahagi lamang ng trabaho, input. Nagbalik-tanaw ka na ba sa isang proyektong pinaghirapan mo at nalaman na karamihan sa iyong trabaho ay tapos na bago ang huling deadline? Marahil sa ilang araw na halos wala ka sa oras ay nakamit mo ang higit pa sa lahat ng mga nakaraang linggong pinagsama-sama. Sa katunayan, ang mga katulad na kawalan ng timbang sa pagitan ng pagsisikap at gantimpala ay maaaring maobserbahan sa iba't ibang mga setting. Halimbawa, natuklasan ng maraming negosyo na 20% ng kanilang hanay ng produkto ang aktwal na bumubuo ng 80% ng kanilang mga kita. Katulad nito, 20% ng mga motorista ang sanhi ng 80% ng mga aksidente. Karamihan sa mga motorista ay maingat na nagmamaneho, habang ang isang maliit na minorya ay pabaya at nagiging sanhi ng karamihan ng mga aksidente. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay mas kilala bilang ang prinsipyong 80-20, humigit kumulang 80% ng mga resulta ng trabaho o output ay ginawa ng 20% ng pagsisikap sa trabaho o input. Bakit hindi mas balance ang ratio na ito? Dahil hindi lahat ng dahilan ay may parehong epekto sa mga resulta. Sa katunayan, ang mga sanhi ay maaaring halos nahahati sa dalawang kategorya, isang minorya na may malaking epekto sa mga resulta at isang mayorya na may maliit lamang na epekto. Nagreresulta ito sa 80-20 split. Dapat pansinin, gayunpaman, na ang prinsipyo ng 80-20 ay isang pagpapasimple, at sa katotohanan ang ratio ay may posibilidad na magkakaiba, halimbawa, maaring ito ay 70-30 o 99.9 to 0.01. Siyempre, ang mga numero ay maaaring hindi palaging nagdaragdag ng hanggang 100. Halimbawa, ipinakita ng isang pag-aaral noong 1,900 at 97 na sa 300 pelikula, 4 lamang, 1.3% ang nakabuo ng 80% ng mga benta ng tiket. Tulad ng nakikita mo, ang mga pagpapakita ng prinsipyo ng 80-20 ay matatagpuan sa iba't ibang mga setting at tulad ng malalaman mo, ito ay mahalagang kaalaman. Pangunahing ideya 2. Ang pag-iisip na may 80-20 na prinsipyo ay hindi natural na dumarating sa mga tao dahil inaasahan namin ang balance at pagiging patas. Ang mga tao ay may posibilidad na umasa na ang mundo ay balance. Ngunit sa katunayan, ang balanse ay hindi ang natural na estado ng mundo, ang kawalan ng timbang ay. Halimbawa, isaalang-alang ang linguistika, natuklasan ni Sir Isaac Pitman na mga 700 karaniwang salita ang bumubuo sa 2/3 ng pang-araw-araw na pag-uusap. Kung isasama natin ang kanilang mga derivatives, ang bilang na ito ay tumataas sa 80%
wala pang 1% ng mga salita sa wikang Ingles ang bumubuo sa mahigit 80% ng ating sinasabi. Ngunit saan nagmula ang mga imbalances na ito? Mula sa mga loob ng feedback na dumarami at nagpapalakas ng kahit maliit na pagkakaiba. Halimbawa, kung marami kang goldfish na humigit kumulang magkapareho ang laki na naninirahan sa isang lawa, lalago pa rin sila sa ibang laki ng isda. Bakit? Dahil ang ilan sa mga isda ay medyo mas malaki kaysa sa iba, kaya mayroon silang maliit na kalamangan. Nangangahulugan ito na nakakakuha sila ng mas maraming pagkain, at kaya mas mabilis silang lumaki kaysa sa mas maliliit na isda. Pinapataas nito ang kanilang kalamangan na nagpapahintulot sa kanila na makahuli ng higit pang pagkain. Kaya ang cycle ay nagpapalaki sa bawat loob, sa kalaunan ay gumagawa ng malaking pagkakaiba sa laki. Ngunit habang ang gayong mga kawalan ng timbang ay natural, maraming tao ang itinuturing na hindi patas ang mga ito. Ang isang halimbawa ay ang hindi pantay na pamamahagi ng kita at kayamanan. Kapag 20% ng populasyon ang nagmamay-ari ng 80% ng lahat ng kayamanan, tinatawag natin itong kawalan ng hustisya sa lipunan. Ang pinaghihinalaang hindi patas na ito ay nagmumula sa katotohanang ipinapalagay ng mga tao na ang trabaho at gantimpala ay dapat magkaroon ng parehong kahalagahan sa isa't isa na ratio. Ngunit tulad ng malinaw na ipinapakita ng prinsipyo ng IT20, hindi lahat ng trabaho ay gumagawa ng parehong gantimpala. Pangunahing ideya 3. Makakatulong sa iyo ang prinsipyong 80-20 na pahusayin ang proseso ng iyong trabaho para makakuha ng mas magagandang resulta. Sa ngayon ay malamang na iniisip mo na ang lahat ng ito ay mabuti at mabuti, ngunit paano maiugnay ang 80-20 na prinsipyo sa iyo at sa iyong pang-araw-araw na buhay? Tingnan muna natin ang iyong profesional na buhay, dahil malamang na malayo sa mahusay ang paraan ng iyong kasalukuyang pagtatrabaho. Pag-isipan ito, kung nakamit mo ang 80% ng mga resulta sa 20% lamang ng pagsisikap na iyong inilagay, nangangahulugan ito na ang 80% ng iyong trabaho ay lubhang hindi epektibo. Isipin mo na lang, kung maaari mong ubusin ang sayang na ginugol mong oras at palitan ito ng mga bagay na ginagawa mo sa panahon ng mahusay na 20%, dadamihin mo ang iyong mga resulta sa trabaho. Halimbawa, isipin kung maaari mong kopyahin ang huling minutong kahusayan na mayroon ka habang papalapit ang deadline ng proyekto at suportahan ito para sa buong haba ng proyekto. Sa katunayan, ang malikhaing paggamit ng 80-20 na prinsipyo ay makakatulong sa iyo na mapataas ang iyong kahusayan dahil ire-redirect mo ang iyong mga pagsisikap palayo sa mga gawain na may maliit lamang na epekto sa iyong mga resulta. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri at pagsusuri ng iyong mga proseso sa trabaho upang malaman kung aling mga bahagi ng mga ito ang hindi epektibo. Maaari mong makita na, halimbawa, sa mga unang yugto ng isang proyekto, nag-aaksaya ka ng oras sa sobrang pag-iisip at pagmumuni-muni sa bawat posibleng pagkakamali na maaari mong gawin. Napagtanto mo ito at maaari mong sinasadya na subukang pigilan ang iyong sarili sa pagmumuni-muni sa mga posibleng pagkabigo. Ano man ang mga dahilan, sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga ito at muling pagsasaayos ng iyong proseso upang maiwasan ang mga ito, maaari mong lubos na mapataas ang iyong kahusayan. Pangunahing ideya 4. Upang madagdagan ang kita sa negosyo, gamitin ang prinsipyong 80-20. Ngayon alam mo na kung paano ilapat ang 80-20 na prinsipyo sa iyong sariling produktibidad, ngunit malamang na iniisip mo kung paano mo ito mailalapat sa isang negosyo. Sa katunayan, maraming paraan na magagawa mo ito. Ngunit marahil ang pinakamahalaga ay ang pag-optimize sa hanay ng produkto ng iyong negosyo. Upang magawa ito, kailangan mo munang suriin kung alin sa iyong mga pangkat ng produkto ang nakakakuha ng pinakamaraming kita. Iranggulang ang lahat ng iyong produkto ayon sa kita at mga benta, at malamang na makikita mo na habang ang mga nangungunang produkto ay nagkakaloob lamang ng 20% ng mga benta, bumubuo sila ng 80% ng kita. Halimbawa, nagsagawa ang may akda ng pag-aaral sa isang kumpanyang gumagawa ng electronics at nalaman na ang nangungunang 3 produkto ay umabot sa 11.7% ng kabuuang benta, ngunit nagdala ng napakalaki na 52.6% ng kabuuang kita.
Kapag natukoy mo na ang 80-20 na hati sa iyong kumpanya, ang pangalawang hakbang ay ang paggamit at palakasin ang potensyal ng kumikitang 20% iyon. Unahin ang mga produktong ito at ituon ang iyong mga mapagkukunan sa pagbebenta ng higit pa sa mga ito. Sa kumpanya ng electronics, hinikayat ng may akda ang pamamahala na itaas ang mga benta ng kanilang mga nangungunang produkto sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga salespeople na ang kanilang tanging layunin ay doblehin ang mga benta ng tatlong produktong iyon, na hindi pinapansin ang lahat ng iba pa. Pangunahing ideya 5. Pasimplehin at bawasan ang pagiging komplikado sa iyong negosyo upang magtagumpay. Tulad ng alam ng lahat, ang malalaking kumpanya ay kadalasang napakakomplikado. Nangangahulugan ito na ang mga tagapamahala ay dapat nasanay sa pamamahala ng pagiging komplikado, at madalas ay nasisiyahan sila sa hamon at intelektual na pagpapasigla na ibinibigay nito. Ngunit ang pagtanggap ba o pag-imbita sa pagiging komplikado ay talagang pinakamahusay na paraan upang maging isang matagumpay na kumpanya? Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang laki at isang malawak na portfolio ng produkto ay kapaki-pakinabang para sa isang kumpanya, dahil ang mas maraming mga produkto na ibinebenta ng isang kumpanya, mas maraming tubo ang dapat nabubuo nito. Ngunit sa katunayan, ang panloob na pagiging komplikado ay may malaking nakatagong gastos. Ang isang malawak na hanay ng mga produkto ay nangangailangan, bukod sa iba pang mga bagay, ng mas komplikadong logistik, mas maraming pagsasanay para sa mga salespeople, at mas maraming gawaing pang-administratibo kaysa sa isang makitid na hanay. Ang mga salik na ito ay nagpapataas ng kabuuang gasto sa kumpanya, posibleng mas maraming pera kaysa sa mga karagdagang produkto na dinadala. Sa kabilang banda, ang pagpapasimple sa iyong negosyo ay nakakabawas sa mga gastos. Kung paliitin mo at itutuon ang iyong hanay ng produkto, magagawa ng lahat ng tao sa kumpanya na italaga ang kanilang buong atensyon sa ilang mga produkto na ibinebenta. Nagbibigay daan ito sa kanila na maunawaan ang ilang mahahalagang produkto sa mas malalim na paraan kaysa sa kung kailangan nilang i-juggle ang dos-dosenang mga ito. Pinapasimple nito ang gawaing pang-administratibo, at nagdudulot din ng mga ekonomiya ng sukat, mga benepisyo na nakukuha mula sa paggawa ng higit pa sa parehong bagay sa mga lugar tulad ng produksyon at logistik. Ang kapangyarihan ng mga benepisyong ito ay malinaw. Halimbawa, natuklasan ng isang pag-aaral ng 39 na medium-sized na kumpanya na ang pinakamaliit na komplikado ay ang pinakamatagumpay. Nagbenta sila ng mas makitid na hanay ng mga produkto sa mas kaunting mga customer, at nagkaroon din ng mas kaunting mga supplier, na nagresulta sa mas mataas na kita. Maliwanag, sa pamamagitan ng pagpapasimple sa iyong negosyo, maaari mong bawasan ang mga gastos, at sa gayon ay mapataas ang iyong kakayahang kumita. Pangunahing ideya, 6. Maaari mong ilapat ang prinsipyong 80-20 sa anumang aspeto ng iyong negosyo, mula sa pakikipag-ayos hanggang sa pag-target sa mga pagsusumikap sa marketing. Ngayon alam mo na kung paano mo mailalapat ang 80-20 na prinsipyo upang paliitin ang hanay ng iyong produkto at pataasin ang kakayahang kumita. Ngunit ano ang tungkol sa lahat ng iba pang mga lugar ng negosyo? Sa kabutihang palad, ang prinsipyo ng 80-20 ay napakaraming nalalaman na magagamit mo ito sa halos anumang lugar o function ng negosyo upang mapataas ang posibilidad na magtagumpay. Halimbawa, ang mga negosasyon ay isang mahalagang bahagi ng anumang negosyo, ito man ay sa mga customer, supplier o kasosyo. Karaniwan sa isang negosasyon, ang mga puntong tatalakayin ay kadalasang inihanda ng maaga, ngunit napakarami sa kanila. Ang isang 80-20 na pagsusuri ay malamang na magbubunyag na ilan lamang sa mga punto ang talagang mahalaga sa iyong kumpanya, kaya dapat kang tumuon sa pagkapanalo sa kanila sa halip na subukang makipagtalo para sa lahat ng mga puntos na pabor sa iyo. Ang isa pang halimbawa ng paggamit ng 80-20 na prinsipyo ay sa pag-target sa iyong mga pagsusumikap sa marketing. Kung humigit kumulang 20% ng iyong mga customer ang bumubuo ng 80% ng iyong negosyo, dapat kang tumutok sa pagtukoy sa kanila at pagkumbinsi sa mga customer na ito na patuloy na bumili. Pagkatapos mong matukoy ang mga customer, tiyakin ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakahusay na serbisyo sa customer. Pagkatapos, kapag gumagawa ka ng mga bagong produkto o serbisyo,
target lang ang 20% ito. Ito ay magbibigay daan sa iyong pataasin ang iyong market share habang nagbebenta sa mga parehong customer na ito. Halimbawa, isaalang-alang si Nicholas Barsan, isa sa mga nangungunang broker ng real estate sa United States, na kumikita ng mahigit $1 milyon sa mga personal na komisyon bawat taon. Mahigit sa 1/4 ng halagang ito ay nagmumula sa mga umuulit na customer na muling nagbebenta ng kanilang mga bahay, kaya malinaw na ang kanyang pagtuon sa pagpapanatiling masaya sa kanyang pinakamahusay na mga kliyente ay isang kumikitang diskarte. Dapat ay malinaw na sa ngayon na ang 80-20 na prinsipyo ay may malapit na sa universal na aplikasyon sa anumang negosyo. Pangunahing ideya 7. Ilapat ang 80-20 na prinsipyo sa iyong pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagbabago sa paraan ng pag-iisip mo. Gaya ng nakita mo sa mga halimbawa ng negosyo, ang 80-20 na prinsipyo ay karaniwang ginagamit sa pamamagitan ng pagsusuri kung aling 20% ng mga input ang bumubuo ng 80% ng mga output. Ngunit sa iyong pang-araw-araw na buhay, mahirap magsagawa ng pagsusuri tulad nito. Nangangahulugan ito na kailangan mo ng iba pa, 80-20 na pag-iisip. Ang maginoon na pag-iisip ay linear at ipinapalagay na ang lahat ng mga sanhi at input ay pantay na mahalaga. Halimbawa, bilang mga bata, ay tinuruan tayo na ang lahat ng ating mga kaibigan ay pantay na mahalaga sa atin. Sa sitwasyong ito, ang 80-20 na pag-iisip ay kikilalanin ang katotohanan na talagang hindi lahat ng relasyon ay kasing halaga. Ang ilan sa ating mga kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa iba, at ang mga relasyon na mayroon tayo sa kanila ay mas makabuluhan. Maaari mong sabihin na 20% ng iyong mga pagkakaibigan ay nagbubunga ng 80% ng halaga. Ibig sabihin, halimbawa, ang damdamin ng kagalakan at pakikipagkaibigan na makukuha mo sa mga relasyong iyon. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng 80-20 na pagsusuri at 80-20 na pag-iisip ay ang pagsusuri ay mangangailangan sa iyo na mangolekta ng data at pag-aralan ito upang malaman kung sino ang pinakamahalagang 20%, habang sa 80-20 na pag-iisip ay tinatantya mo lang sila. Dito, ang halaga ng iyong mga relasyon ay malinaw na hindi masusukat sa ganap na mga numero, ngunit maaari mong palaging tanungin ang iyong sarili, sa mga tao sa aking buhay, sino ang pinakamahalaga sa akin? Gaano karaming oras ang ginugugol ko sa kanila bawat linggo? Tutulungan ka ng ganitong uri ng tanong na maunawaan kung alin ang iyong pinakamahalagang relasyon. Ang 80-20 na pag-iisip ay magrerekomenda sa iyo na pumunta para sa kalidad, hindi dami, at tumuon sa pagpapalalim ng pinakamahalaga, makabuluhang 20% ng mga relasyon. Ang ganitong uri ng 80-20 na pag-iisip ay maaaring ilapat sa maraming lugar ng buhay nang hindi nangangailangan ng solidong data. Pangunahing ideya 8. Gumugol ng iyong oras sa pinakamahalagang gawain sa halip na tumuon sa pamamahala ng oras. Marahil ay hindi ka estranghero sa konsepto ng pamamahala ng oras, na kadalasang itinataguyod ng mga self-help na aklat. Ang pangunahing ideya ay upang matulungan kang makamit ang higit pa sa oras na mayroon ka, at ang diskarteng ito ay napatunayang gumagana, pinatataas nito ang pagiging produktibo ng humigit kumulang 15 hanggang 25%. Ngunit mayroong isang mas mahusay na paraan upang maging mahusay. Sa pamamahala ng oras, ang layunin ay upang madagdagan ang kahusayan sa pamamagitan ng pag-angkop ng higit pang mga gawain sa isang naibigay na tagal ng panahon. Ito ay naglalayon sa mga executive na mayroon ng abalang schedule at ang unang hakbang ay upang ikategorya ang mga pang-araw-araw na gawain ayon sa prioridad. Dito nagsisimula ang mga problema. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung alin sa kanilang mga gawain ang pinakamahalaga, at natapos na ang pagtukoy sa 60 hanggang 70% ng kanilang listahan ng gagawin bilang mataas na prioridad. Ang resulta, nauuwi sila sa mga schedule na puno ng siksikan at mas mahabang oras ng trabaho. Maliwanag, ang pagpilit ng higit pang mga gawain sa isang buong schedule ay hindi isang magandang solusyon dahil madali kang ma-overwork at, sa pinakamasamang kaso, makaranas ng pagka-burnout. Bilang kahalili,
tinutulungan ka ng 80-20 na pamamahala ng oras o pagbabago ng oras na tukuyin muna ang 20% ng iyong mga gawain na gumagawa ng 80% ng tagumpay at pagkatapos ay tumuon sa mga ito. Halimbawa, sa kanyang trabaho sa isang consulting firm, natuklasan ng may akda na ang kanyang kumpanya ay mas matagumpay kaysa sa iba, ngunit walang anumang labis na pagsisikap. Karaniwang sinusubukan ng mga konsultant na harapin ang isang buong hanay ng mga issue para sa kanilang mga kliyente na nagreresulta lamang sa mababaw na gawain na ang kliyente ay responsable para sa pagpapatupad ng anumang mga rekomendasyon. Sa kabaligtaran, ang mga kasamahan ng mga may akda ay nakatuon sa pinakamahalagang 20% ng mga issue ng mga kliyente at ginamit ang oras na kanilang natipid upang suportahan ang mga kliyente sa pagpapatupad ng mga rekomendasyon. Ang diskarte na ito ay nakatulong sa kanila na malampasan ang iba pang mga kumpanya sa pagkonsulta at pataasin ang kita ng kanilang mga kliyente. Ang ganitong uri ng revolusyon sa oras ay tumutulong sa iyo na magbakante ng oras nang hindi pinapababa ang epekto ng iyong trabaho. Pangunahing ideya siyam. Makamit ang pangkalahatang mas mahusay na kalidad ng buhay sa pamamagitan ng malawak na paggamit ng prinsipyong 80-20. Karamihan sa mga tao ay tumutukoy sa kanilang kalidad ng buhay sa pamamagitan ng kanilang pangkalahatang kaligayahan. Gayunpaman, kawili-wili, kakaunti sa atin ang talagang nagsisikap na baguhin ang ating buhay upang maging mas masaya ang ating sarili. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay gumugugol ng maraming oras sa paggawa ng mga bagay na nagpapalungkot sa kanila. Halimbawa, maraming tao ang may mga trabaho na nagpapahirap sa kanila. Karamihan sa mga manggagawa sa opisina ay ginugugol ang kanilang mga araw na nakaupo sa isang cubicle, walang pag-iisip na gumagawa ng mga gawain, at naghihintay na matapos ang araw o linggo. Kaya paano mo ito mareresolba? Sa madaling salita, dapat mong subukang tukuyin ang pamamahagi ng kaligayahan at kalungkutan sa iyong buhay at subaybayan ang mga sanhi nito bago kumilos upang gumawa ng pagbabago. Tanungin ang iyong sarili, alin sa 20% ng iyong buhay ang nagbibigay sa iyo ng 80% ng iyong kaligayahan at vice versa. Kapag natukoy mo na ang 80% ng iyong buhay na lumilikha ng napakakaunting kaligayahan, oras na para kumilos, bawasan lang ang oras na ginugugol mo sa paggawa ng mga bagay na yon. Halimbawa, kung hindi ka nasisiyahan sa iyong trabaho, maaari mong subukang mag-isip ng mga paraan para baguhin yon. Maaari kang tumingin sa iba pang mga trabaho, subukang muling tukuyin ang iyong kasalukuyang trabaho, bawasan ang iyong mga oras ng pagtatrabaho at iba pa. Ngunit anuman ang iyong gawin, hindi ka dapat magbitiw sa iyong sarili sa pagtatrabaho sa isang trabaho na nagpapalungkot sa iyo sa buong buhay mo. Kapag nagawa mong bawasan ang mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo, makikita mo na mayroon kang mas maraming oras at lakas na gugulin sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Halimbawa, kung nagpasya kang gumugol ng mas kaunting oras sa trabaho, magkakaroon ka ng mas maraming oras para sa iyong pamilya at mga kaibigan. Isipin lamang kung ano ang 20% ng mga aktibidad sa iyong buhay ay nagbubunga ng 80% ng iyong kaligayahan, at subukang humanap ng mga paraan upang gumugol ng mas maraming oras sa mga ito. Mas magiging masaya ang buhay mo kung gagawin mo. Panghuling buod. Ang pangunahing mensahe sa mga blink na ito ay sinasabi ng prinsipyong 80-20 na sa halos anumang lugar, 20% ng input o pagsisikap ay gumagawa ng 80% ng output o gantimpala. Nangangahulugan ito na halos 80% ng mga pagsusumikap ay hindi ginagastos ng mahusay, at kung itutuon mo muli ang mga ito sa 20% na gumagawa ng pinakamaraming resulta, makakakita ka ng napakalaking pagpapalakas sa kahusayan. Ang simpleng konseptong ito ay maaaring ilapat sa anumang sphere ng buhay, mula sa iyong negosyo hanggang sa iyong mga kaibigan at kalidad ng buhay. Naaksyonan na payo mula sa mga blink na ito. Pagbutihin ang iyong negosyo. Kung isa kang may-ari ng negosyo, maaari mong gamitin ang pangunahing konsepto ng mga blink na ito upang mapabuti ang iyong negosyo. Maaari mong, halimbawa, suriin ang iyong kasalukuyang hanay ng produkto, at ituon ang lahat ng iyong pagsusumikap sa pagbebenta sa pinakakumikitang 20% ng mga produkto.